nag-praise and worship tayo. Personal, sabi nga po, kasabay natin yung mga anghel. Alam naman natin na every time na nag-worship ang mga anak ng Diyos, kasabay yung mga anghel. Pero kanina, personal, alam ko kasabay natin yung mga anghel na nagpupuri sa Panginoon. Then yung time na sinabi nga ni Ate Mina na talagang kahit ni Kuya Jumbo, may mga struggle po. Bago kayo tirahin ng kaaway, kami muna. Tumransfer lang sa hindi. Sabi ko nga, may struggle din ako. Kung gusto nilang mawala sa ministry, ako din. Dumating din ako sa ganon. Bago sila. Okay? Pero sa akin kasi personal, madali kong sawatain. Dahil alam kong hindi sa Panginoon, sila kasi may mga asawa at anak pa eh. Ako, masolo pa sa gano'n. Sa akin kasi, bagamat wala na akong masyadong intindihin sa buhay, pagdating sa mga anak at asawa, pero yung pong sa personal, then sa church din. At hindi lang kami dito, even sa body of Christ, malaki ang tirada ng kaaway. Pero ito na share sa inyo. Kaya nga po yung talagang maging maingat tayo ngayong mga huling panahon dahil yung spirit ng deception. At kung paano nga nasabi ko nga, at least yung nanay daw nilakaran yung kasama. Ngayong season na to yung healing. Na talagang gamitin natin yung kapangyarihan natin na magpagaling. Hindi ba si Lord lang yung nagpapagaling? Ginagamit mo niya yung instrumento, ang mga tao, ang mga nakakilala sa Kanya. Kaya pag every time na kayo nag-pray sa mga may sakit, ang tingin nyo na pinagagaling sila ng Panginoon. Hindi sa righteousness nyo, kundi sa righteousness ng Panginoon. So, ngayong umaga po, pag-usapan natin, passing on the blessing. Sabi nga, ito ba ay totoo sa inyo? Yung thankfulness is all too common among humans. Totoo ba ito sa inyo? All common. Ibig sabihin, lagi nyo ginagawa. Yes. Yung guard ba, pagpasok dyan, nagpa-thank you kayo? Kahit kinukuha na kayo ng ID, tsaka pinapipirma kayo sa logbook. Di ba kasi minsan, viral mo ko, muna ng ID, baka ano pa. Dinag-isip ko dati nung last Sunday. Sabi ko, kinuha na yung ID ko, bakit kailangan pa logbook? Kailangan daw. So, sumusunod lang sila na tapos pagka dun sa amin naman, pag itinataas yung, ano yan, boom, ano yan? Barrier. Oo, yun, anong tawag doon sa boombox? Barrier. Barrier lang yun. Pag tinataas niya, kasya naman ako doon sa maliit na dahil doon ako sa pakaliwa ako eh. Papatayin rin ako sa kanya. Mga ganong klase na hindi natin, yung mga janitor sa ating opisina o sa ating school, napapasalamatan ba natin? Yung basurero na hindi naghahakot. Pero pagdating sa pamimigay ng sobre, sa akin nandun pa sa akin yung sobre. Pero hinahakot nila yung basura. Yung basura ng kasi hindi kami magtagpo. Pag time na maghahakot sila, usually walang tao sa bahay. Dahil nasa series na ako ng pagpapacheck up. Kaya nung malaman ko, every time na nalalaman ko yung mga pinagsasabi ng doktor, bago ko po ang tingin or itanong sa aking sarili bakit ganun. Hindi ko sinasabing dahil bilin ko naman ako sa Panginoon dahil alam ko na yung pagpapabaya ko sa aking sarili, aalipin ko yun. Kanina nag-sharing kami ni Nanay Flo kung kailan na tumigil sa paninigarilyo, sa pag-inom-inom, saka lumabas yung sakit sa baga. Ganun mo talaga yun. Hindi dahil hindi ka pinagaling ng Panginoon. Kundi inaani mo lang kung ano yung itinanim mo. Yun lang po ang ipaalala nyo sa mga kakilala nyo. Kaya nga yung mga, pag ako'y nangangamusta pag may maalam po may mga ganong klaseng lifestyle, o lalo na ngayong season na to. Kamusta naman ang atay mo? Kamusta naman ang baga mo? Simple patirada. Hindi sila makasagot. Kasi akala mo lang, wala. Even sa ating kalusugan ngayon, yan, yung mga, akala nyo malalakas kayo. Pero uti-uti, kung hindi nyo inaayos ang inyong mga katawan, kahapon nga nagulat ako na
nung pinapanood ko, every 10 years, yung skeleton natin nagpapalit. Sabi ko, Lord, ang galing naman, hindi isang skeleton lang, nung patungkol kasi sa buto, yung tinatalakay ng doktor. So, science to. Every 10 years, nagpapalit yung sa ano ng skeleton natin. Mga buto-buto sa katawan. Although hindi ko po, salamat mo yan ay mga science. O, di ba? Yun. Lord, ang galing mo naman. Habang nagkakaedad kami. So, yung sabi niya, yung 70 years old, nakapitong palitan ng bone structure. Yan. Kaya makita po natin na napakabuti talaga ng Panginoon at karapat-dapat. Then, yung pong pagpapasalamat natin, sabi nga, kahit na pinakamaliit na function ng tao, may function yun, may purpose yun. Kaya huwag yung mamaliitin, lalo na pag dumating yung time na kayo ay nagkaroon na ng magandang trabaho, magandang posisyon, huwag niyong mamaliitin yung mga maliliit. Yung mga maliliit yung function. Di ba? Lalo na yung pag sa common na CR nga, di ba, sa mga mall. Ay ko, Lord, salamat na yung mga maintenance doon, natitiis nila yung amoy. Di ba? Lalo na itong panahon na to, ang daming tao. At meron silang lakas para patuloy na gawin yung kanilang katungkulan. Although hindi lahat, makikita mo pag hindi gusto yung trabaho, pag hindi masaya sa trabaho, lagi na kasi mangot yan. Kahit nakatayo lang siya doon. Pag hindi mo mahal yung trabaho mo, hindi ka mag-e-enjoy. Kaya every time na kayo ay nagtatrabaho at alam nyo doon kayo inilagay ng Panginoon para sa character formation, yung proseso na pinagdadaanan nyo, magpasalamat kayo. Kasi meron pang tinatanong ang Panginoon na mas mataas na paglalagyan sa inyo. Amen po ba? So, kaya kung iminuuna yung patotoo ng mga naninito po, sabi nga, nakita nyo ba ang kamay ng Panginoon na at work in you? So, narinig po natin sa mga tatay at nanay na nagpatotoo, mamaya po dito sa mag-asawa dahil kasama naman sila sa worship team. Meron po kayong mamaya. Dahil sila din yung sa mga youth. Nung marinig nyo po, at kung meron kayong personal na experience, ano po ang ginawa nito sa inyo? Sa kanila, narinig nyo kung paano silang binago yung karakter, lalo na yung kaisipan. At sabi nga, lahat ng issue nasa puso, sabi sa Proverbs yan. Ano yung laman ng puso mo kung saan lumalabas yan? Personal ako noon, talagang bago pa kami pumunta ng Las Piñas noon, montik na kami maghiwalay ni Dorothy. Nagsakay ng bus. Ayun talagang sabi ko, alam mo magmi-minister ako. Dahil sinasabi ko sa kanya, punta tayo sa ganito, may pinapagawaan mo. Kaya huwag nyo sasabihin, exempted kami. Mas una kami kaysa sa inyo. Lalo na ngayon, ang word ng Lord ngayon for 2025 sa atin, face to face. Kaya kailangan haharapin mo na may pananampalataya. Kasi minsan, hinaharap lang natin yung problema natin na ang iniisip natin, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Sabi nga po, imposible ang buhay Kristiyano. Hindi madali. Imposible. Kung wala ang Panginoon sa iyo. Kasi may mga nagko-confess na Kristiyano sila, pero makikita mo sa kanilang uri ng pamumuhay, walang personal na relasyon sa Panginoon. Kaya maging discerning din po tayo sa mga taong gano'n, lalo na yung mga nagpo-profess, na Kristiyano sila, born again sila, maging discerning tayo dahil binigay naman sa atin ng Panginoon yung kakayanan na gano'n. So, kung nakita niyo ang kamay ng Panginoon sa mga circumstances, sa mga pagpapalang inyong tinanggap, ano ang ginawa nito sa inyo? Ginawa ba kayong better o ginawa kayong bitter? At nag-improve ba kayo for the better, hindi for the worse? Kasi may iba, nag-i-improve, mas nagiging mas malala. Mas madami pa yung kasalanan ginagawa. Naiintindihan niyo po ba yung values, yung precepts, yung kanyang requirements? Sabi ko nga kung paano sinabi ko kanina, lahat ng pangako ng Panginoon, pinangako personal sa inyo o yung corporate na
destiny sa atin, meron pong requirement ng Panginoon dyan. Ngayon, gagawa po ba natin? At yung mga pagsubok, problema na pinagdaanan ba natin ay ginawa tayong mas closer sa Panginoon at mas gusto nating mag-obey sa Kanya. Hindi naman lahat ng nagsasabing Kristiyano, obedient sa Panginoon 100%. Pero asahan niyo po, yung mga leader na itinatayo dito, kung paano ginugroom din kayo into leadership, yung mga pinagdadaanan nyo, para po dun sa mas ibibigay pa sa inyo ng Panginoon. Mas minahal nyo ba ang Panginoon? O mas kinu-question nyo siya? Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit ako nagkaganito? Mga ganong klase. Ano bang mali ko? Mamaya po, ay talagang yung sabi nga mayroong isang matagal ng Kristiyano, lagi niya kinukonfess. Naalala ko kasi yung kasalanan ginawa ko. Ito na, yung tagal na noon. Hindi talaga. Yung tagal na noon, pinatawad na kayo ng Panginoon. Minsan, pinatawad na tayo ng Panginoon, tayong hindi makapagpatawad sa sarili natin. Lagi pa nating inaalala. Pero nakakita rin ako ng isang kabataan na nung mag-confess siya, at sinabi lang na, sin no more. O, balik yung relasyon niya sa noon. Nagkakamali pa din. Pero hindi na inulit pa yung kasalanan na gawa. Yun lang naman ang pinakaano nun eh. Nagkasala ka, balik lang, return sa Panginoon. Hindi lagi, magkakasala ako, babalik na lang ako sa Panginoon. Kung hindi ka na binigyan ng Lord ng pagkakataon para bumalik sa Kanya bago ka makapag-confess. Kaya nga po yung sinabi nga na Panginoon na mamuhay tayo na may kabanalan dahil banal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabihin natin, tayo dito. Pero alam niyo yung patotoo ni Sister Margie, yung nakakapit-bahay sila, nakikinig sa atin. Wala nakakapakinig. Pero nakikinig sila. Dahil alam niyo, pag may kantahan tayo, wala naman tayo mic. Hindi natin alam yung pagkilos ng Panginoon. Pero nakakita niyo, nagpapatuloy lang tayo, yung taon na tayo dito. 2021 ba? 22. 2 years. Kaya nga. So, kung kailan tayo nililipat ng Lord, yan, makita natin. So, sabi po dito, God's goodness to us is not solely for our own benefit and pleasure, whether it is not what we are expecting to be His answer to our prayer. Pakibasa po, Psalms 103, 1-2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Okay, sabi nga, kaluluwa at lahat ng nasa akin. Ano ba yung nasa inyo? Ano yung lahat na nasa inyo? All that is within me. Tapos, forget not all, hindi some of these benefits. Tanong, anong benefit ang na-receive mo ngayong taon na hindi mo nalilimutan? Mga kabataan, alalahanin niyo yung tanong na yan, tatanong ko sa inyo. O mas na aalala niyo pa yung mga naging struggle niyo, yun ang hindi niyo malimutan. Nung magkaroon ako ng ganito, ganyan. Kahapon po, binasa ko yung sa medical journal, na ano yung mga nutrition na kailangan. Kasi na-diagnose ako na may hypothyroidism. Sabi ko, part yun ng depression, anxiety, nagkakaroon ka ng hypothyroidism at kulang ka sa iodine. Sabi ko, ganun? May mga ganun? Kaya ano yun, nutritionist ang sumulat nun. At mas inaano niya yung mga more on sa vitamin C, yung gamot sa mga nagiging sakit sa katawan. Even yung sa, ito, yung deformity sa aking kamay. Sinabi ng doktor, ganito, ganyan, meron kang ganyan. Nakakita ako nung ano, yung bee pollen galing sa bubuyog na in-extract nila. Sabi ko, subukan nyo nga to. Kasi yung mga patotoo, meron ganun. So, pag epektibo sa akin, recommend ko sa mga may problema sa tuhod at di ba? So, God wants us to pass along the good gifts He brings our way. James 1:17, pakibasa po. Every good gift and every perfect gift is from
from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. So, makita natin dito, dalawang klase ng gift. Every good gift at merong every perfect gift. Tanong, tawa-tawa ka na naman yun, ha? Ano yung good gift sa inyo, sa atin, at ano yung perfect gift? So, pag-isipan nyo yan. At sabi nga, it comes down from the Father of lights. Oh. Na wala pong imperfect gift. Ayan, imperfect, bad gift. Every good, yung good gift ba, pag nanalo ka sa loto, na 202 million ang pero naglolokohan kami magkakapatid, tumaya ka sa loto. Tumataya pala talaga yung kapatid ko. Hindi ko alam, tumataya pala talaga siya. Kasi yung ano namin sa mga paglalakad ng papel, kaya namin malaking buko. So, makita po natin, pag ang Lord ang nagbigay, good gift, every particular, Amen. hindi lang basta yung magbigay ng gift sa inyo. Kaya lang, minsan yung pananaw natin, ito lang binigay mo sa akin, Lord. Lord, ito lang binigay mo sa akin. Bira naman. Ang lambot, Lord. Ang sarap pa. Ganong klase ba? Good and perfect gift. Ito lang, Lord, binigay mo sa akin. Free din to, free. O, di ba? May pambayad ako, pero free lang. Sponsored by? Sponsored by, bawal sabihin. Kasi pinabayaran muna sa akin, bago sinabing libre. Okay. So, dito makita po natin sa Psalm 76, sabi nga, supports this principle by bringing together the twin themes of thanksgiving and worldwide evangelism. At yun po yung nilalakaran ng church ngayon. So, sabi sa Psalm 67 verse 1, pakibasa po. God will merciful to us and bless us, and cause His face to shine upon us. Bakit may pause? Bakit yung sinulat ng salmista may pause? Lord, maging kahabagan mo kami at pagpalain kami. At patuloy pong gawin mo na yung mag-shine na pag tinignan kasi Jesus na nakikita sa'yo. Sabay pause. Chinek, nakita. Yun. Chine-check niya. Makikita kaya ang Lord sa akin. Dapat may checking din tayo sa sarili natin. Lord, pag nakita ba ako ng katrabaho ko, nakasimangot, imbis na nakangiti, mahal ba ang ngiti? Minsan mabibili, narinig ni renter, nabibili yung ngiti. Wala, kahit na kasi masaya ang lahat. Ito nakagano. Hindi kontento pag ganun. O yun, di ba? Makulit ko lang. Hindi kontento. Yung iba naman tawa na tawa, kahit wala naman nakakatawa. O, di ba? Anong tawag ko? Kaya nga sabi, di ba? Ang Diyos naway mahabag sa atin at tayo'y pagpalain. At pagliwanagin ginawa niya ang kanyang mukha sa atin. Kaya nagpo-pause, kaya ba tayong maging vessel ng Panginoon na pagliwanagin yung mukha niya sa atin? Kung paano nga sinasabi ni, ano ba nagsabi kanina, si Ate Badit ba yun? Na yung kahit na punong-puno ng problema, umaapaw pa minsan. Pero nandun yung kapayapaan. Alam niyo yung kapayapaan ng Panginoon, hindi matatawaran yan, hindi mabibili. Binibigay niya yan. Kung paano yung every good and perfect and every perfect gift. Yung payapa ka sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay, mga bagyo ng buhay. So, naawa ba kayo doon sa mga kababayan natin sa Bicol? Pero po kaming makakasama niyan sa Baguio na talagang itong Pasko, bahang-baha pa doon sa kanila. Even yung church nila binabaha. Naghahakot sila ng gamit. Di ba tayo nagpapasalamat? Silya at saka mesa lang yung nahakot natin dito pag hindi natin iniaakyat. Pero may mga kapatiran tayo na nasubukan na dumating sa ganong klaseng pagsubok. So makita natin dito, yung salmo, nag-start to sa prayer for blessings. In fact, the prayer itself is a form of blessing. Bakit form ng blessing yung prayer? Okay?
Bakit form ng blessing? Form ng blessing yung prayer. Di ba? Kasi minsan mayabang tayo, hindi natin gusto na mag-pray na, Lord, mahabag ka sa akin. Baka nang madalapit mo sa Panginoon, Lord, mahabag ka sa akin, mahabag ka sa akin. Anak, matagal na kitang kinahabagan eh. Kaya ka nga naligtas, kaya ka may buhay, kaya ka binigyan ng kagalingan. Mga ganong klase ba na huwag laging mahabag, maawa. Matagal lang nahabag at naawa sa atin ng Panginoon. Pansinin nyo, pag nagpe-pray kayo, family altar, ano lagi nyo pinagpe-pray? Puro ba sa inyo? O sinasama nyo yung bansa, yung mga namiminuno sa atin, at nagpe-pray kayo ayon sa word? Pag hindi nyo po pinag-pray ang scripture sa inyong mga prayer at puro nakasulat na yun eh, pagpapalain ka ng Lord eh, puprotektahan ka ng Panginoon eh. Hindi na kami magpe-pray ng protection sa Lord. Gusto nyo na mas matigas na turo? Kung alam mong sa iyo na yun, haangkinin mo na lang. Salamat sa protection sa mga anak ko. Salamat sa mga ministering angels. Lord, ingatan mo ako. Ministering angels po yung nag-iingat sa akin. Naglalayo sa kapahamakan, naglalayo sa evil one, ayon sa kanyang salita. So dito makita natin, it explains the purpose of asking for God's blessing, that the Lord's ways might become internationally known. Psalm 67 verse 2. Bakit nag-pray para sa blessing? Pakibasa po. So that the whole world may know your will, so that all nations may know your salvation. Okay, so sabi po dito sa Tagalog, upang iyong daan ay malaman sa lupa. Yung kanyang kalooban, let your will be done on earth as it is in heaven. Pero dito, makita natin yung daan. Sino magtuturo ng daan? Hindi mo maituturo ang daan kung hindi mo alam. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 14, di ba? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So kung kilala natin si Jesus bilang the way, the truth, and the life, tayo yung gagamitin ng Panginoon para ituro sa ibang taong hindi pa nakakakilala sa Kanya yung daan. Ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Hindi ko alam sa mga kabataan dito kung mayroong mga gusto mag-abroad. Pero salamat na lang sa Diyos, yung dalawang anak ko, wala talagang kabalak-balak na mag-abroad. Ibig sabihin, hindi nila tinatanong na sa ibang bansa nila makukuha yung kinakailangan nilang halaga ng pera para doon sa mga kagustuhan nila. Kahit naman nasa sariling bansa mo lang. Pero kung alam mo na kaya ka pinapapunta ng Panginoon sa ibang bansa, kaya nga sabi ko nga Jesus the Faith Builder, Global Church. Meaning, pwede kang pumunta sa ibang bansa, ikaw yung magsilbing church doon. Kasi karaniwan po sa mga Kristiyanong nangingibang bansa, naghahanap talaga ng ibang church. Pero since nasa apostolic teaching tayo, nando ka sa ibang bansa, di ikaw magsilbing pastor doon, yung mga i-disciple mo. Hindi mo kailangan lumayo sa church. Lalo na ngayon, social media, ang bilis na makapag-communicate. Be accountable at responsible pagka napapunta ka sa ibang bansa. Sabi dito, upang iyong daan ay malaman sa lupa ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Kaya po laging yung sa lahat ng mga bansa, kailangan ay patuloy nating makita na may purpose ang Lord kung tayo man ay paalisin, palipatin, or kung saan tayo ilagay na school para mag-aral. Meron po. Upang malaman ng lahat ng bansa ang inyong mga pamamaraan at pagliligtas. Kung ang isang Kristiyano hindi alam ang pamamaraan ng Panginoon, alam niyo ba yung pamamaraan ng Panginoon? Yung way ng Lord. Kaya nga sinabi sa di ba? Your ways are not my ways. Mas mataas. Mas mataas sa iniisip natin na, Lord. Dapat ganito, Lord. Dapat ganito ang ginawa mo sa akin. Hindi po ganun.
Lord, let your will be done, not mine. At saka nyo ang pinili na mas mataas yung pamamaraan ng Panginoon kaysa sa paraan na iniisip natin. Matthew 24:14. So gusto niya yung lahat ng bansa, makita yung pamamaraan niya at saka yung pagliligtas. Pakibasa po. English Tagalog ha. English Tagalog. Basahin niyo diretso. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. At ang magandang balita ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. So sabi nga po, ipapangaral yung magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga gagamitin tayo, bawat isa sa atin, sa mga simpleng paraan, hindi kailangan na, kailangan maligtas ka, kundi mapupunta ka sa impyerno. Huwag naman gano'n, nanakot ka agad eh. Hindi pa sinasabi yung mahal sila ng Panginoon, kaya naligtas o namatay sa krus ng Kalbaryo. Biglang binanatan mo ng impyerno. Biglang binanatan mo ng religion. Hindi po dadalihin ang religion nila. Pakita niyo muna yung pagmamahal ng Panginoon at ipakita niyo yung buhay si Jesus. Mga simpleng kwentuhan lang. Ngayon, pag nagtanong sa inyo, be ready, sabi nga ni Pablo, di ba? In season or out of season, na sagutin yung kanilang mga katanungan. Eh pag hindi nyo alam ang sagot, anong isasagot nyo? Hindi ko alam yan, pero babalikan kita. Aaralin ko muna. Mga ganong klase. Hindi naman mamaliitin ka no, pag hindi mo agad nasagutin. At huwag mo sasagutin ang hindi mo talaga alam. Diba? Dapat alam yung basic. Yung basic, yung essentials ng ating faith. Kaya babalik ulit tayo doon by next year. Dahil pagdating sa Baguio, mag-meeting kami ng wagas. So, kung paano gusto ng Panginoon na lahat po yung ipapahayag sa buong daigdig, ayan. Paki-next yung picture. Ayan. O kahit nasa snow siya, ano sabi? Today, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. At ito pa po yung sample ng isang taga-CCF ito. Yung video mo. Ayan. Yung video, paki-play. Yan. Angkas driver to pero kung tignan nyo kung paano siya mag-share ng gospel. Kahit siya ay sound. Pwede mo.
Okay. So makita po natin dito, bagamat ang cast rider siya, nagagawa niya mag-share ng gospel. 2 minutes lang yung video na yan. Pero ang investment niya is, ano yun? Yung intercom. Kaya siya nakakapag-share. Yun nga lang nakaangat yung kanyang yung helmet. At nakita natin, yung isa, tinanggap yung kanyang isinere, yung isa, hindi tinanggap si Jesus. Ayun yan, not really. So makita po natin, maraming kaparaanan na gagamitin tayo ng Panginoon. Gaano tayo ka-willing. Hindi ko sinabi mag-angkas rider kayo. Lalo na kung wala naman kayong motor. Diba? Pero yung pag sumasakay, dahil mga nagko-commute, nakikipagkwentuhan ba kayo? Kasi usually pag nagko-commute, kayong dalawa lang din. Dapat, diba? Sabi nga si Pastor Ernie, pagka daw nag-taxi sila, bago bumaba, napatanggap na niya yung taxi driver. Ako, hindi ako makapag-share kahit ako'y nag-grab. Kasi nga, may ano po, paglalaki o babae. Wala ko makapagkwentuhan doon. Diba? Mamamay, di makapag-concentrate sa kanyang pagdadrive. Pero pakita po natin dito, the psalmist recognized that the destiny of the nations was wrapped up in God's blessing of Israel. Kaya wag niyo pong yung nangyayari sa Israel ngayon, sila po kasi yung bayang pinili. Bagamat ang Israel, hindi pa lahat ng Hudyo ay tinanggap na si Jesus na siya yung tagapagligtas. Kaya po, kaya bumaba si Jesus dahil kasama nga po doon, dahil yung sa bansang Israel at tayong mga hentil na naniwala sa Kanya. Kaya po lahat ng bansa, lahat ng mga tao gusto niyang maligtas. Ultimately, they would praise the fear of the Lord, they would fear the Lord because of what He is doing to His people. This Psalms offers strong evidence that God wants salvation for the whole earth. At gagamitin po bawat isa sa atin. Psalm 67, 3-7, pakibasa po. Let the people praise you, O God. Let all the peoples praise you. O let the nations be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nations of earth. Let the people praise you, O God. Let all the peoples praise you. Then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Okay, pakibalik doon sa, sabi nga po, you shall judge the people righteously. Kasama po doon. Kahit tayo mag-undergo nung pag-judge ng Panginoon, pero alam po natin na righteous ang pag-judge ng Panginoon. And govern the nations on earth. Bakit yung may pause ulit? The moment I judge tayo ng Panginoon righteously, alam niyo yung 1,000 years na nandito pa sa lupa ang mga tinubos ng Panginoon. Kasama tayo dun sa mag-govern dito sa lupa. Nabasa niyo sa Revelation, yung millennial reign. yung millennial reign at the same time, sabi nga merong mga dun sa Revelation, may mga ikinadena pa. Dahil yun yung mga mamumuksa sa mundo. Siguraduhin yung matatag kayo sa Panginoon pag dumating yung time na yun. So, His purpose has been fulfilled through Jesus Christ.
The Messiah came as a branch out of Israel and offered himself as a blessing to all the peoples of the world. Rather than being grateful for the good gifts we have received from God, we often act as if we had the right to far more. May binigay ng pagpapala sa iyong Panginoon. Feeling mo kulang pa. Sabi nga hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mga pagpapalang hindi mo kayang i-manage. Di ba? Halimbawa, janitor ka, binigyan ka ng Lord ng BMW. Pagpapala ba yan o hindi? Hindi. Liabilities. Liability. Mahirap pagbentahin ng BMW. Janitor ka, magkano lang sweldo. Kaya binigyan ng Lord, bike, motorsiklo. Pagas lang, ano? Ako nga, sabi ko, pwede ako mag-ano dito, motor. Motor talaga. Lagi akong wala sa bahay. Okay. So, pero may kausap na ako doon sa kabilang kali lang namin, Grab car. Yan. So, yun lang. Sometimes we even complain about the privileges and blessings God has given us, and we go to great lengths to obtain more, even coveting what is someone else. Bakit ba gusto natin ng mga bagay na nasa ibang tao? Kung alam mo na mahina ang mata mo, ang mahina ang damdamin mo, at madali kang mainggit dun sa mga nakikita mong mga gamit, bahay, sasakyan ng ibang tao, bakit mo yung mata mo? Ibig sabihin, kung alam mong naandun yung kahinaan mo, alam mong pag nakakita ko, ganda naman ng cellphone niya, samantalang ang cellphone ko, ganito lang. Hindi ka nagpapasalamat. Ano bang bakit natin kailangan ng cellphone? Para mag-browse? Communication lang. Tawag, text. Extra na lang yung mga Facebook na yan at saka mga ano na yan. Mga pag-browse nyo, mga Netflix na yan. Kaya nga, sabi ko kanina, kung paano minsan ay ang unang dadalihin talaga ng kaaway yung pamilya. Naano kayo lahat sa loob ng bahay niyo, pero puro kayo naka-gadget. At naaawa ako sa mga baby, hindi naman baby, yung mga toddler ngayon na bata pa lang, wala lang pabayaan ng nanay at tatay dun sa gadget. Kaya maagang maraming magsasalamin ngayon. Mga kasunod na generation. Maagang na sa radiation. Hindi, may ano pa yan. Meron na mga ano yan eh. Kaya makita po natin. Dito po sa Psalms 107, 1-2. Ay, nasa po. Pasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y magpakailanman. Sabihin ninyo ito kaya naibinig siya sa kamay ng mga kaaway. Okay. So, kung paano po niligtas? Mahaba kasi ito, kaya iniklihan ko na lang. Iniligtas sa kaaway at tinipo ng mga tao from the south and north, east and west. Diba? Tapos sa verse 4 at 7, hanggang 9, dinabayan ng mga naliligaw. Yung mga nauungaw at nagugutom na halos mamatay na pinainom at pinakain, the moment na tumawag sila sa Panginoon. Tanong, naungaw na ba kayo at nagutom? Ba't hindi kayo nagbaon ng galing sa bahay niyo? Talaga? Kanina, habang papunta kami dito, galing sa BN eh. Kuya eh, ang talas ng mata eh. Yung sa motorsiklo, nalaglag. Yung pandisa. Yung nagbumotor. Una, nakalaylay lang eh, yung plastic ng pandisan eh. Hanggang nga po, nawala na. Kala daw ni Ate Mina, dadampot yung pandisan. Pag alam na po natin na tayo ay nagugutom at nauuhaw, magbaon lang tayo ng tubig dahil wala tayong tubig dito. Ayan. Kaya lagi po kayo pinagbabaon. Ilang taon na tayo dito, talagang magbabaon ka ng sarili ng tubig. Bakit? Kasama po sa pagtuturo doon na yung kailangan natin, tayo na rin yung nagsusupply. May pagdating dito, may tubig ba? Meron bang kape? May pandesal ba? Sabi ko kay Ate Badjek, magtinda na kayo dito ng pandesal. May sa pandesal, mga KFBC.
So, after nito, ano pong sinabi? Verse 8. Kaya dapat sila magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. So, kaya po yung a grateful heart. Kaya di ba yung sa kinanta, give thanks to the Lord. Ayan. So, what blessings has God brought your way? Ano man po yung blessing na inyong natanggap at paano nyo tinitignan na yun yung blessing. Lord, salamat, buhay pa ang nanay at tatay ko. Salamat, kasama ko pa sila. Salamat na ipagluluto pa ako ni Mama. Pero may isang nanay ko, dahil ayaw makinig sa house rules ng mga anak, alam niyong ginawa. So, sinabi, yung pinagubaran mo ng damit, lagay mo sa hamper. Pinababaya lang doon sa kwarto. May wisdom ng nanay, pinabayaan niya. Yung ano man yung mga ginagawa ng anak na hindi sinusunod, yung house rules, pinabayaan niya. Kung saan hinubad, iniwan doon, hindi kinuha ng nanay, hindi nilabhan. Hanggang dumating yung realization ng mga anak na ginagawa ko lang sa inyo yung ginawa niyo sa akin. Although wala namang mga nanay na ganito dito, kundi tinuturuan nila ng tama. At kayong mga anak, maging responsable kayo. Yung sa murang edad nyo na responsable kayo, di ba, kung paano nga ginagawa nyo ang isang bagay, ganun nyo gagawin ang lahat. Kaya kung hindi kayo masunurin sa inyong magulang sa loob ng bahay, paano kayo magiging masunurin kung kayo ay mga naging empleyado na? Doon po sinusubok ang karakter niyo. Doon sa tahanan ang unang proseso kung paano dapat yung pagdaanan bago kayo ilagay ng Panginoon doon sa dapat yung kalagyan. So, He especially wants you to share the gift of the gospel, the message of salvation in Christ. So, hindi lang po yung, anong maibibigay natin? May mga inaanak na ba kayo? Hindi, wala pa. Wala pa inaanak? Yan. Kasi pagdating ng panahon, yung mga inaanak na nagbibigay sa kanilang ninong at ninang, lalo na kung mga professional na kayo. Yan. Thank you. Ganun. Ay, patawad po. Nga ganun. But, natuwa naman ako sa ganun. Totoo na, ano, yung mga inaanak na ngayon, yung mga naging professional na. Lalo na pag yung sa kasal. Ako, inaanak ko nagbibigay sa akin eh. Pagdating mo sa Baguio, hindi may nag-aabot sa akin, mga inaanak ko. Kalamay, libro, ganung klase. Yung ano ba, sabi nga meron kayong gustong bigyan ng blessing, share nyo si Jesus. Yun ang best gift na maibibigay nyo yung sa mga kakilala nyo. Wala kayong maibigay na yung time nyo para i-share yung gospel. Kasi pinag-aralan nyo muna bago nyo i-share. Lord, ano ba kailangan nitong tao ito? Isang verse lang. Kita mo yung John 3:16 lang yung ginamit niya. Hindi yung kailangang, yung kasing sa pagkakamali natin, gusto natin, kung ano na yung pinaniniwalaan natin, ganun na rin pag i-share natin yung gospel. May nag-reject. Kaya asahan nyo na yun, hindi lahat tatanggap pag nag-share ng gospel. Maaaring hindi pa yun yung time nila. Pero sabi nga, lahat ng tao makakarinig ng gospel bago dumating ang wakas. So sa ating pong pagtatapos, sabi nga 2 days from now and the year 2024 will end. Are you looking forward to the year 2025 with faith and hope in your heart? Not only knowing, but still believing. Kasi maaaring matagal na natin kilala ang Panginoon. God and looking forward to experience or experiencing Him more. Kaya yung tanong ko rin mamaya, na-experience niyo na ba si Lord? Na-experience ko ang Panginoon namin. Hindi yung parang, hindi siya katulad ng mga sinasamba nilang gawa sa mga bato, kahoy, na pinagdarasalan na hindi naman makasagot. Hindi ka maibukay yung labi. Ang nalalim mo pa, labasan. Di ba? Ganun tinwist ng kaaway. Yung imbis sa personal relationship sa Panginoon, gumawa ng idols. So, kasalanan na yan, doon pa lang sa Old Testament.
So, ina-anticipate nyo ba yung manifestation na lahat ng ipinangako niya sa inyo mangyayari? Pero hindi lahat sa 2025. Tanong mo rin, Lord, kailan ba? Tantay mo yung sagot niya. Eh, pagka medyo okay ka na, pagkaya mo nang tumanggap ng 100,000 na hindi ka mag-iimbot sa puso mo. Pagdating po sa pera, kaya nga yung sabi, love of money. Hindi masama ang pera, yung pagmamahal sa pera. Subukan mo ngayon. Magkano yung napamaskuhan nyo? Bibigay ba ako sa Lord o hindi? May tanong bang gano'n? Wala pa po ako natatanggap eh. Pray ka bang makatanggap? Ano mga ganong klase ba? Pero makita natin, na-anticipate mo ba yung manifestation na ng lahat ng kanyang ipinangako sa inyo? So, dyan po tayo magtatapos at kami ay mag-uusap pa mamaya ng mga sa worship team. Okay? So, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po, Panginoon. Nakita mo po kung paano nagpasalamat ang iyong mga anak with a grateful heart, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagdaanan namin ngayong 2024. Mabuti man o sa tingin namin ay hindi mabuti, pero salamat na yung layunin mo sa mga pangyayaring iyon ay patuloy kong na-fulfill. Dahil, Panginoon, nakita mo ang pagsunod ng iyong mga anak at patuloy na sa iyong biyaya ay magkaroon po, Panginoon, ng paglago, paglalim ng relationship sa iyo, at huwag kang questionin sa mga anumang mga bagay na nangyayari at mangyayari pa sa aming buhay. Salamat sa matatag at patuloy mo pong biyaya sa bawat isang mananampalataya. At dalangin ko, Panginoon, mas lumalim pa ang pagmamahal sa iyo, ang commitment, Panginoon, at patuloy pong patuloy na pagbibigay, Panginoon, ng luwalhati sa iyong pangalan. Pinupurit, pinapasalamatan ka po namin sa umagang ito. Pagpalain mo po at ingatan ng iyong mga anak sa celebration, Panginoon, ng darating na New Year, bagamat hindi na po kami lahat na gumagawa pa ng tradisyon ng pagpapagotok para alisin ang mga malas, para patuloy po, Panginoon, na maging masagana ang darating na taon. Dahil alam namin ang Diyos na pinaniniwalaan namin at ang Diyos na pinananampalatayanan namin na may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay at patuloy pong nagbibigay buhay, kasaganaan, kapayapaan, kagalingan, Panginoon, sa amin. Kaya pinapasalamatan ka po namin, O Diyos na banal, sa iyo pong kabutihan, pagpapala at biyaya. At tuloy na pong maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.